34 na buhay, 3 taon nang nawawala. Walang bangkay, walang bakas, pero punong-puno ng katanungan. Ngayong 2026, muling nagliyab ang usaping ito matapos maglabas ang DILG ng nakakalulang 10 milyong pisong reward para sa anumang impormasyon na magtuturo sa kinaroroonan ng gaming tycoon na si Atong Ang. Sa mga nakikita natin sa balita, bakit kaya biglang sumusuko ang mga dating sospek? Ano ang itinatago ng mga saradong pinto ng mga arena? At ang pinakamahalagang tanong ng isang abogado, paano ba napapatunayan na may pinatay kung wala namang makitang bangkay? Dito papasok ang komplikadong mundo ng corpus delicti at ang huling barahan ng pamilya, writ of amparo. Hi everyone, hello friends. If you are new to my channel, I am Attorney Frank. Welcome to Your Lawyer on the Go. Para po sa mga bagong subaybay, ang kasong ito ay nagsimula pa noong year 2022. 34 na sabungero ang sunod-sunod na nawala mula sa Manila Arena, Laguna at Batangas. Simula noon, naging pambansang misteryo na ito. Bakit ito mainit ngayon? Una, ang DILG reward. Ang 10 million pesos ay hindi biro. Ibig sabihin nito, seryoso ang gobyerno na mahanap si Charlie Atong Ang matapos itong mabigong humarap sa mga serye ng warrant of arrest, kaugnay ng kidnapping at serious illegal detention cases. Pangalawa, may mga whistleblowers. May mga security guards at tauhan na nagsisimula ng kumanta. Pero ang tanong, sapat na ba ang mga turo nila upang madiin ang mga nasa itaas? Noong nawala ang mga sabongero, ang unang legal remedy na ginamit ng kanilang pamilya ay tinatawag nating writ of amparo. Attorney, ano ba ang writ of amparo? Ang writ of amparo ay isang remedyo para sa sinumang tao na ang karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad ay nalalabag o pinagbabantaan ng isang public official o private individual. Sa kasong ito, ginagamit ang amparo para pilitin ang mga sangkot na ilabas ang mga biktima o magbigay ng ulat kung nasaan sila. Pero ito ang limitasyon. Ang writ of amparo ay hindi nagpapakulong ng tao. Isa lamang itong protective remedy. Para makulong ang mga sospek, kailangan ng kasong kriminal. Marami ding nagtatanong, Attorney, paano yun wala ho silang makitang bangkay? Ibig sabihin ba nun, hindi na sila pwedeng kasuhan ng murder? Dito po nagkakaroon ng confusion ang marami. Ngunit sa batas, meron tayong tinatawag na legal concept na corpus delicti. Corpus delicti means body of the crime. Hindi po ito literal na katawan ng tao. Ito ay katawan o ebidensya ng krimen. Sa batas, para mapatunayan ang murder o homicide ng walang bangkay, kailangan natin ng tinatawag na circumstantial evidence. Isang kadena ng mga pangyayari na nagtuturo na imposibleng buhay pa ang biktima. Testimony, mga saksi na nakakita sa aktual na pagpaslang kahit hindi na na-recover ang katawan ng biktima. Pero dahil kidnapping at serious illegal detention ang mga unang ikinaso, mas madali itong ituloy dahil ang actus reus o ang krimen ay ang mismong pagpigil o pagdukot sa kanila, may bangkay man o wala. Attorney, ano na po ba ang mangyayari sa kaso kung hindi po mahahanap o hindi magpapakita si Atong Ang? Meron po tayong tinatawag na una, trial in absentia. Sa Pilipinas, pwedeng ituloy ang paglilitis kahit wala ang akusado basta na-arraign siya, nabigyan siya ng tamang notice pero hindi siya sumipot. Pangalawa, status of fugitive. Habang hindi siya sumusuko,
siya ay ituturing na fugitive from justice. Mawawala ang karapatan niyang humingi ng mga affirmative reliefs mula sa korte tulad ng pag-file ng motion to quash dahil hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng batas. Pangatlo, archiving of case. Kung hindi siya ma-arraign dahil hindi siya nahuli, ang kaso ay i-archive muna. Hindi ito absuelto. Nakatago lang ang kaso at pwedeng buhayin anumang oras na mahuli siya o sumuko siya. Kahit 10 o 20 taon pa ang lumipas. Napakasensitibo ng kasong ito at normal lang na marami tayong emosyon. Pero sa mata ng batas, ebidensya pa rin ang nagsasalita. Pinapaalalahanan ko ang lahat na mag-ingat sa pagbibigay ng konklusyon sa social media. Hayaan nating ang ating mga hukuman ang tumimbang sa katotohanan base sa mga ihaharap na testigo at dokumento. Tandaan natin na ang pundasyon ng ating demokrasya ay due process. Hindi ito trial by publicity o kung sino man ang pinakamaingay sa TikTok o Facebook. Ang pagrespeto sa ating justice system, gaano man ito kabagal sa paningin ng iba, ay ang tanging paraan para masigurado na ang tunay na may sala ay mapaparusahan at ang inosente ay mapoprotektahan. Kaya naman, manatili tayong mapagmatyag pero laging nasa panig ng tamang proseso. Sa huli, ang hangad nating lahat ay ang katotohanan, lalong-lalo na para sa pamilya na naiwan ng mga missing sabongeros na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng kasagutan. At sa laki ng reward kaugnay ng kaso, naniniwala ba kayo na matatagpuan na ang missing piece sa puzzle na ito? O kailangan pa ng mas malalim na investigasyon? I want to hear your thoughts on this. Please share them in the comment section below. Sana po ay meron ho kayong natutunan sa ating episode na ito. Please click like, subscribe and share this video to your friends and colleagues. And salamat po sa panonood. Muli, I am Attorney Frank and I think that's it for now. Thank you for watching. God bless you all. Thank you.